Matapos ang 3 taon na walang karelasyon, bigla niyang napansin na naging mas stable ang emosyon niya kaysa dati. Naging mas payapa at komportable ang kanyang buhay. Walang maliliit na bagay na kailangan niyang pagbigyan. Walang mga walang kwentang alalahanin. Kahit ang paghinga niya ay magaan sa pakiramdam. Bagamat minsan, nararamdaman niyang kulang sa excitement ang buhay. Kakaiba dahil mas lalo siyang nasasanay sa simpleng buhay na ito. Ngayon, halos tuluyan na niyang nawalan ng ganang pumasok sa isang relasyon. Sa katunayan, nararamdaman niya sa kaloob-looban niya na ang pag-ibig ay isang nakakapagod at magulong bagay. At dahil dito, ang cell village sa loob ng kanyang isipan ay halos tulog na lahat. Tanging ang mga cell na nagpapanatili ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang hirap na gumagana. Bilang single, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang career. Kaya naman, mabilis na umangat ang kanyang writer cell. At naging nangingibabaw sa lahat, ang mga emotion cell na responsable sa saya, galit, lungkot, at pag-ibig. Ay matagal nang hindi nagagamit kaya't naka-freeze na lang. Hanggang isang araw, may dumating na bagong katrabaho. Siya ang PD na direktang makakatrabaho ni Yumi. Walang sino man ang makakapagsabi na ang lalaking ito na mukhang simple lang. Ang siyang wawasak sa katahimikan ng cell village. At gigising sa lahat ng natutulog na emotion cell. Matapos ang 2 season ng Bigong Pag-ibig, mukhang tuluyan ng nag-iba ang takbo ng buhay ni Yumi. Matagumpay na siyang naging isang best-selling romance novelist. Nakatira siya sa isang magandang studio na may napakagandang tanawin. Nasa tuktok na ng tagumpay ang kanyang career. Mukhang perpekto na ang kanyang buhay. Pero kasabay nito ang pagdating ng mga problema. Puro love stories ang isinusulat niya. Pero 3 taon na siyang walang love life. Ang mga matatamis at nakakakilig na eksena na dati madali lang para sa kanya, ngayon ay hindi na niya may sulat. Talagang naubusan na siya ng inspirasyon. Upang makahanap ng inspirasyon, handa siyang subukan ang mga kakaibang paraan. Sumubok siya ng iba't ibang extreme sports. Niyayapan niya ang kanyang katrabaho na mag-skydiving. Kaso, halos himatayin sa takot ang katrabaho niya. Samantalang siya, blanko pa rin ang isip pagkatapos niyang tumalon. Diretsahang tinukoy ng kaibigan niya ang problema. Naubusan na raw siya ng inspirasyon dahil matagal nang hindi nagkakarelasyon. Ilang taon na siyang nireretuhan ng mga kaibigan niya. Pero lagi niya itong tinatanggihan ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa ngayon, pakiramdam niya ay sobrang abala ang makipagrelasyon. Wala siyang enerhiya at wala rin siyang interes. Lalo na yung pakiramdam na kikiligin ka. Kung pwede lang sana akong makipag-blind date na tulad mo, kahit 100 beses pa, papayag ako. Ewan ko ba, pakiramdam ko ang boring ng lahat. Pero bakit kaya? Walang kabuhay-buhay. Sa madaling salita, walang kabuhay-buhay. Kahit anong makita o maranasan ko, wala akong masyadong nararamdaman. Hindi rin ako basta-basta nagagalit, yun. Kaya nga pinapasubok kita